Magandang buhay! Ako si Binibining Arian Nakawili, ang makakasama ninyo sa araw na ito dito sa Valenzuela Live Edukasyon sa Pagpapakatao 7. Alam kong kayo ay sabik na namang matuto ng mga bagong kaalaman sa asignaturang ESE. Kaya't ihanda na ang inyong mga sarili at siguraduhin hawak ang inyong learning packets, panulat at sagutang papel. Huwag ring kalimutan na i-type sa ating comment section ang inyong pangalan, pangkat, ang paaralang kinabibilangan at maging ang pangalan ng inyong guro sa ESP. Halika at sama-sama nating tuklasin ang daan tungo sa mabuting pagpapakatao. Ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin sa araw na ito ay: una, napatutunayan na ang paulit-ulit na pagsasabuhay ng mga mabuting gawi batay sa mga moral na pagpapahalaga ay patungo sa paghubog ng mga bertud. Ikalawa, na isasagawa ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at bertud na magpapaunlad ng kanyang buhay bilang nagdadalaga at nagbibinata. Para sa unang gawain ay magkaroon muna tayo ng balik-aral. Tingnan nga natin kung naaalala pa ninyo ang naging talakayan noong nakaraang linggo. Para sa panuto, basahin at unawain ang pahayag. Tukuyin kung ito ay tama o mali. I-type sa ating comment section ang inyong sagot. Para sa unang tanong, ang bertud ay taglay na ng tao sa kanyang kapanganakan. Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Ang bertud ay hindi pagtaglay ng tao sa kanyang kapanganakan. Para sa ikalawang pahayag, ang bertud ay hindi lamang kinagawaang kilos, kundi kilos na pinagpasyang gawin ayon sa tamang katwiran. Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Para sa ikatlong pahayag, kung ang pagpapahalaga ang layunin o tunguhin ng tao, ang kalayaan ang daan upang makamit ito. Tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Ang bertud ang magiging daan upang makamit natin ang ating mga pagpapahalaga. So, yung salitang kalayaan ang nagpamali sa ating pahayag. Para sa ika-4 na pahayag, sinasabi ni Skeller na ang pagpapahalaga ang nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Tama o mali? Mahusay! Tama! At para sa huling pahayag, ang habit o gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang kilos. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Natutuwa akong nakintal sa inyong isipan ang mga naging talakayan noong nakaraang markahan. Para naman sa susunod na gawain, magkaroon muna tayo ng paunang pagtataya. Tulungan nating makarating ang mga mag-aaral sa rooftop ng paaralan sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at i-type natin sa ating comment section ang inyong sagot. Para sa unang tanong, moral na bertud na gumagamit ng kilos loob upang ibigay sa tao ang nararapat para sa kanya, sino man o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. A. Karunungan. B. Kalayaan. C. Katarungan. O D. Katatagan. I-type ang letra ng tamang sagot sa ating comment section. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Letter C. Katarungan. Natulungan natin ang unang mag-aaral na makarating sa rooftop. Para naman sa ikalawang tanong, ito ay hindi lamang kinagawang kilos, kundi kilos na pinagpasyahang gawin ayon sa tamang katwiran. A. Gawi. B. Hilig.
C. Bertud o D. Pagpapahalaga. I-type sa ating comment section ang titik ng tamang sagot. Mahusay, letter C. Bertud. Natulungan natin ang ikalawang mag-aaral na makarating sa rooftop. Para naman sa ikatlong tanong, ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. A. Pag-unawa. B. Agham. C. Karunungan. O D. Pagpapahalaga. I-type sa ating comment section ang titik ng tamang sagot. Tama, letter C. Karunungan. Natulungan natin ang ikatlong mag-aaral. Para naman sa susunod na tanong, ito ay uri ng bertud na may kinalaman sa isip ng tao. A. Intelektual. B. Karunungan. C. Pag-unawa. O D. Moral. I-type sa ating comment section ang titik ng tamang sagot. Mahusay, letter A, intelektual. Nailigtas natin ang ikaapat na mag-aaral. At para naman sa huling tanong, ito ay ang bertud na nagpapatibay sa tao na harapin ang anumang pagsubok o panganib. A. Karunungan. B. Pagtitimpi. C. Katatagan. O D. Maingat na paghusga. I-type ang letra ng tamang sagot sa ating comment section. Mahusay, letter C, katatagan. Nailigtas natin ang 5 mag-aaral at nakarating sila sa rooftop. Napakahusay. Inaasahan ko na sa pagtatapos ng talakayan ay makakakuha kayo ng mataas na score sa ating pagsusulit. Huwag kayong mag-alala kung hindi naman natin na perfect yung ating score sa ating paunang pagtataya. Halika at mas palalimin natin ang ating kaalaman tungkol sa paksang kaugnayan ng pagpapahalaga at bertud. Noong nakarang linggo, nalaman natin na ang bertud ay mula sa salitang Latin na virtus o vir, na nangangahulugang pagiging tao o pagiging matatag at malakas. Ito ay nararapat lamang para sa tao. Kung kaya, hindi natin pwedeng sabihin na ang bertud ng anumang hayop dahil ang isang hayop ay walang kakayahan na ng anumang bertud. Ito ay dahil tanging tao lamang ang biniyayaan ng Diyos ng isip at kilos loob. Sabi ko nga nung nakarang linggo, lahat tayo ay magkakatulad na may isip, ngunit hindi tayo magkakatulad ng kaalaman. Meron tayong mga kilos loob, ngunit magkakaiba ang taglay na ating bertud. Mahalagang maunawaan natin na ang virtue ay laging magkakaugnay sa pag-iisip at kilos ng tao. Nalaman din natin na ang bertud ay hindi taglay ng tao sa kanyang kapanganakan. Kung pagmamasdan natin ang isang sanggol nung tayo ay pinanganak, makikita ang ating kawalang malay sa mundo. Hindi tayo mabubuhay nang walang ibang magbabantay at tutugon sa ating pangangailangan. Dahil wala pa tayong kakayang mag-isip at mga tuwiran, magpasya at kumilos. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti nating nakikita ang pagbabago at pag-unlad sa ating paglaki. Natututunan natin ang mga pag-uugali na itinuturo sa atin ng ating mga magulang at pamilya. Ito ay dahil sa tinatawag nating gawi o habit. Ang habit o gawi ay mula sa salitang Latin na habire, na nangangahulugang to have, magkaroon o magtaglay. Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na sa pagsasakilos ng isang kilos. Ibig sabihin, dahil ito ay paulit-ulit ng ginagawa, maaaring ito ay maging bahagi ng ating sistema o ng ating buhay. Makakamit lamang ang habit or gawi kung ito ay lalangkapan ng pagsisikap. Halimbawa, yung pagiging masipag, hindi naman siya isang
beses lang natin gagawin. Kung paulit-ulit natin siyang gagawin, ayan, makakasanayan natin yung gawi ng pagiging masipag. So, lalaki pa natin siya ng pagsisikap. Ibig sabihin, pagsikapan natin isabuhay ang gawing ito, hindi lamang isang beses, kundi paulit-ulit. Ayan. Ito ay dumadaan sa mahabang proseso at pagsisikap ng tao at hindi ito mawawala sa isang iglap. Kapag nakasanayan natin ang paggawa ng mabuting gawi at ito ay naging bahagi na ng ating buhay, hindi na ito matatanggal sa ating sistema. Kaya kailangan ng pagsisikap. Ayan. Sabi nga natin, walang perpektong tao. Ayan. Tayo ay nagsisikap na maging mabuting tao. Ayan. Ito ay magiging isang permanenteng katangian na magtutulak sa tao na kumilos ng hindi lamang puno ng kasanayan, kundi may kalakip na kawilihan at kasiyahan. Ang gawi ang magiging unang hakbang natin upang malinang ang bertud. So, mahalagang malinang ang mga mabuting gawi. Ulitin ko ha, mabuting gawi. Ibig sabihin, yung mga good habits ang kailangan nating malinang upang masanay tayo na gumawa ng mabuting kilos. Ayan. Subalit, ang bertud ay hindi simpleng nakasanayang kilos. Okay? Dahil nakasanayan mo siya, bertud na yon. Ayan. Sapagkat ang kondisyong ito ay lumalabas na hindi pinag-iisipan. So, halimbawa, nakasanayan mo siya, pero hindi mo siya pinag-isipan. Ayan, ayun pala, hindi siya magandang gawi. Ayan, kailangan ang bertud ay pinag-iisipan. Ayan, paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos ay tulong upang malinang natin ang bertud. Okay? Ang bertud ay nangangailangan ng pagpili, pag-unawa at kaalaman. So, kailangan natin ng mga sumusunod. Nangangahulugan na ang pagkilos ng may kamalayan. Ibig sabihin, ang kilos na ginagawa natin, alam natin na at may kamalayan tayo na ito ang magiging bunga ng ating kilos. Ayan. Sa makatuwid, ang bertud ay hindi lamang kinagawa ang kilos. Hindi lang dahil sa nakasanayan mo na siya. Kundi ito ang kilos na pinagdesisyonan mo ng gawin dahil alam mong ito ang mabuti at tama. Okay? Nakabatay ito sa pagpili, gayon din sa paglinang sa kakayahang gumawa ng tamang pagpapasya sa hinaharap. So, pag sinabing bertud, involved dyan yung pagpili ng mabuting pagpapasya. Ayan, yung decision making, nandiyan. Kumbaga, kailangan nating pagdesisyonan ng tama ang lahat ng ating mga gagawin. Halimbawa, ang isang matapat na tao na nagpasyang huwag kumuha ng hindi sa kanya, ay hindi resulta ng kanyang ginawa sa nakaraan, kundi ito ay pasya o desisyon na sa kasalukuyan ay maging matapat. Kumbaga, ibig sabihin, hindi dahil sa ginusto niyang gawin nung nakaraan, yung pagiging matapat, kundi yon yung pinili niyang gawin dahil ito ay kailangan at ito ang tama. Ayan. So, ang bertud ay hindi hiwalay sa isip. Hindi lang puro isip ang pinagagana at hindi lang puro kilos loob. Bagkus, pinagagana din natin yung ating pagpapasyang gawin ng tama na may katwiran at sa tamang pamamaraan. Ang bertud ay bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay. Sabi ko nga sa inyo, walang perpektong tao. Kailangan nating sanayin ang ating sarili na gumawa ng mabuti at gawin ang tama. Napakahirap nun. Okay? Kaya ito ay dumadaan sa mahirap na pagsasanay. Bilang tao, kailangan nating makamit ang dalawang mahalagang kasanayan. Ito yung tinatawag nating dalawang uri ng bertud. Una, kailangan nating paunlarin ang ating kaalaman at karunungan na siyang gawain ng ating isip. Siyempre, kailangan ma-develop natin yung ating intellectual na bertud. Paano ba tayo kumakalap ng kaalaman at paano ba natin ginagamit ang karunungan na meron tayo? Okay, so kailangan ma-develop natin ang ating intellectual na bertud. At ikalawa, ay yung tinatawag nating moral na bertud. Kailangan mapaunlad din natin ang ating kakayahan gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos loob. So, hindi lang puro isip ang dapat i-develop natin. Bagkus ang ating kilos loob na gawin ang mabuti at iwasan ang masama sa pamamagitan ng paghubog ng ating moral na bertud. Ngayon, isa-isahin natin
ang mga uri ng intelektual na bertud. Pag sinabi nating intelektual na bertud, ito ay may kinalaman sa isip ng tao. Intelektual, isip. Ayan, ito ay tinatawag na gawi ng kaalaman o habit of knowledge. Sa buhay ng tao, kung mapapansin natin, naglalaan tayo ng mahabang panahon sa pagpapayaman ng ating isip. Kung mapapansin ninyo, napakahabang panahon ang ginugugol natin sa pag-aaral. At hindi lamang natatapos ang hindi lang natatapos sa pag-aaral ang pagkalap ng kaalaman. Maging kaming mga profesional ay naghahanap din at naglalaan din ng panahon para mapagyaman ng aming isip. Kung kaya, mahalagang malaman natin ano ba yung wastong pamamaraan sa pagsasagawa nito upang hindi masayang yung pagod sa lapi at panahon. Siyempre, sabi nga natin, napakahabang panahon na lang ginugugol natin sa pag-aaral, tapos hindi pa natin siya may sasagawa ng tama. So, masasayang yung pagod natin sa lapi at panahon. So, ito yung maaari nating maging gabay para masunod natin itong pagpapaunlad ng ating intelektual na bertud. Ayan, una, paghahanap ng kaalaman upang makaalam tungo sa paggawa ng mga kasanayan na magagawang perpekto lamang sa tulong ng, ayan, mamaya mababanggit ko ito, yung pag-unawa o understanding, agham or science, karunungan or wisdom. Ayan. At ikalawa, yung paggamit ng kaalamang nakalap sa mga pagpapasya at kilos na maaaring mapagyaman sa tulong ng sining o art at maingat na paghuhusga o prudence. Ayan. So, unahin natin ang unang uri ng intelektual na bertud. Una ay ang pag-unawa o understanding. Ang pag-unawa ang pinakapangunahin sa lahat ng bertud na nakapagpapaunlad ng isip. Kung babalikan natin sa una nating tinalak sa module 5, ang gamit ng ating isip ay umunawa. Yun yung pinakapangunahing gamit ng ating isip. Ito ay nasa buod o essence lang ng lahat ng ating pag-iisip. Kung hindi ginagabayan ng pag-unawa, ang ating pagsisikap na matuto, walang saysay ang ating isip. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ito sa atin bilang biyaya. Bakit tayo binigyan ng isip? Yan, para makapag-isip at unti-unti tayo magkaroon ng kaalaman. Ang pag-unawa ay kasing kahulugan ng isip. Tinatawag ito ni Santo Tomas de Aquino na gawin ng unang prinsipyo o habit of first principle. So, kailangan marunong tayong umunawa. So, yun yung una nating i-develop. Pangalawa ay yung tinatawag nating agham or science. Paano nga ba napasok yung science sa mga intelektual na bertud? Pag sinabi nating science, ito ay sistematikong kalipunan. Ibig sabihin, may sistema. Yan, ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Di ba nga sa subject na science, ito ay systematic. Meron tayong mga sinusundan na hakbang o proseso na kung saan ito ay sinasagawa sa pagsasaliksik at pagpapatunay. Nandiyan yung experimentation, ayan, and observation. Okay? Kasi yung observation and experimentation ang magiging patunay na lahat ng ating kaalaman ay totoo. Ayan. Matatamo natin ito sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan. Una, yung pilosopikong pananaw at scientificong pananaw. Paano natin maiugnay ang science sa intellectual na bertud? Sabi nga natin, paunlarin natin yung ating isip. I-apply natin yung science. 'Di ba? Sa buhay natin, hindi dapat tayo agad-agad nagdedesisyon. Kailangan ginagamit din natin yung science. 'Di ba? Mag-observe ka muna. Obserbahan mo yung mga nasa paligid. And syempre, kailangan magsaliksik ka din. Kasi tayo, kung pabara-bara tayo at hindi natin pinag-iisipan ang lahat ng bagay, hindi rin magiging maganda ang ating resulta. So, i-apply natin ang science. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na scientific methods. 'Di ba? Meron tayong 5. Siguro alam niyo 'yun at naaalala ninyo 'yun. Ayan. So, dito ay unahin natin ang pilosopikong pananaw. Ayan. Ano nga ba yung pilosopikong pananaw? Ito ay kaalaman sa mga bagay sa kanyang huling layunin o last cause o sa kanyang kabuuan. Halimbawa, ang pag-aaral tungkol sa tao. Ayan. Sa kanyang kalikasan, yung kanyang pinagmulan at patutunguhan. Yung scientificong pananaw naman, ito yung kaalaman sa mga bagay sa kanyang malapit na layunin o proximate cause
o isang bahagi nito. Halimbawa, pag-aaral ng biological na bahagi ng tao. Okay? Kumbaga, iniisa-isa. Kumbaga, isang bahagi lamang ang tinatalakay dito sa scientificong pananaw. O yung kanyang kilos, maaaring kakayahan, yung kanyang kapangyarihan, at iba pa. Para naman sa ikatlong uri ng intelektual na bertud, meron tayong tinatawag na karunungan or wisdom. Ma'am, ano nga ba yung kaibahan ng kaalaman at karunungan? Actually, ang karunungan ay ang pinakawagas na uri ng kaalaman. Paano po yun? Yung kaalaman, ito yung mga nakukuha natin or mga nasasaliksik natin. Ang karunungan naman is the application of knowledge. Ayan, kumbaga, yung mga kaalaman na natutunan mo, na i-apply mo na siya. Okay? So, sabi natin, masasabi lamang na naaabot na ng kaisipan ng tao ang kanyang kaganapan kung ito ay nagagamit sa paggabay ng bertud ng karunungan. Sabi nga natin, yung kaalaman na meron tayo, wag lang siyang manatiling kaalaman. Bagkus i-transform natin siya into wisdom. Ayan. So, yun yung pinakahuling layunin ng lahat ng kaalaman ng tao. Kumbaga, ito rin ang tinuturing nating agham ng mga agham. Ayan, yung pagkakaroon ng wisdom. Sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, napakaraming sangay ng siyensya at napakarami ng mga bagay na maaaring malaman ng tao, ngunit nag-iisa lamang ang karunungan. Ang karunungan ang magtuturo sa tao upang humusga kung ano ang tama at ang gawin ang mga bagay na mabuti ayon sa kanyang kaalaman at pag-unawa. At para sa ikaapat na uri ng intelektual na bertud, maingat na paghuhusga o prudence. Ito yung karamihan na hindi natin nabibigyan ng tuon, yung pag-ingat na paghuhusga. Okay? Ang maingat na paghuhusga, usually nagsisimula yan sa ating isip, di ba? Nakabubuo tayo ng mga thoughts doon sa isang bagay, di ba, na hindi natin na pag-iisipan or walang tamang paghuhusga. Ayan. Ang mga bertud ng tatalakay ay may mga natatanging layunin na pagyamanin ng isip sa pamamagitan ng impormasyon na kinalap natin upang makaalam. Ang maingat na paghuhusga ay isang uri ng kaalaman na ang layunin ay labas sa isip lamang ng tao. Taglay natin ito hindi lamang upang tayo ay makaalam, okay? Kundi upang mailapat ang anumang nakalap na karunungan sa kilos. Ayan. Ito ay may layuning sabihin sa ating sarili kung paano tayo kikilos ng tama o wasto. Okay? Sa pamamagitan ng maingat na paghusga. Ito ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Ayan, kapag tayo ay natutunan nating humusga ng tama, nagkakaroon ng liwanag at nagagabayan tayong gawin ang mga mabubuting asal o ugali. Sinasabi nga sa tunay na esensya ng buhay, mas mahalaga na maging mabuti tayo, 'di ba? Kaysa maging malusog. Malusog ka nga, hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Mayaman ka nga, ang daming resources, pero hindi ka naman gumagawa ng mabuti. Matalino ka nga, pero hindi ka naman mabuting tao. Mas importante pa rin na tayo ay mabuti. Okay? Ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa lahat ng mga intelektual na bertud. Kaya nga tinatawag itong practical na karunungan o practical wisdom. Masasabing na ilalapat ng tao ang maingat na paghusga kung ang isip ay nakakalap ng tamang kaalaman at ginagamit ito bilang gabay sa kanyang moral na kilos. Ibig sabihin, kailangan ang kinakalap nating kaalaman ay tama nang sa gayon magamit natin ito sa ating mga moral na kilos. Ang buhay ng tao ay puno ng mga pagsubok. Tama, di ba? Nararanasan natin yan. At ngayon ay nagdadaan tayo sa matinding pagsubok. Kailangan ng tao ng kahandaan upang harapin at malampasan ang mga ito. Ang maingat na paghuhusga ang magbibigay sa atin ng kahandaang ito. Layunin nito na humusga kung ano ang dapat at hindi dapat isagawa sa anumang sitwasyon o pagkakataon. Ito ang tunay na karunungan ng isang tao na nagpapakabuti. Ang gawi ng maingat na paghuhusga. Okay? Ang pagtingin sa lahat ng panig, pag-alaala sa nakaraan, pag-unawa sa kasalukuyan at pagtanaw sa hinaharap upang makakalap tayo ng datos bago isagawa ang anumang pagpapasya.
Ikalima, sining o art. Kung ang maingat na paghusga ay wasdong paghusga tungkol sa mga bagay na dapat isagawa, ang sining naman ay tamang kaalaman tungkol sa mga bagay na dapat nating gawin. Ma'am, ano naman ang kaugnayan ng sining o art sa intelektual na bertud? Kung i-apply natin, sabi nga natin, ang sining ay paglikha ng isang obra, di ba? Na mula sa isang simpleng bagay. Di ba yung mga recycled materials, pag ginamitan natin ng art, nagkakaroon siya ng, parang nagiging obra. Nagkakaroon siya ng kakaibang aura o appearance, di ba? So, ganun din ang buhay. I-apply natin yung sining o art na anuman ang nararanasan natin na hindi maganda, lalo na sa panahon ngayon, i-apply natin yung sining o art na doon sa pangit na nakikita natin, meron palang nakatagong kagandahan. Ganun ang buhay. So, i-apply natin ang sining o art. Ayan. Kung ang maingat na paghusga ay magtuturo sa atin ng tamang asal, ang sining ang magtuturo sa atin upang lumikha sa tamang pamamaraan. Ang sining ay paglikha. Ito ay bunga ng katwiran. Anuman ang nabuo sa ating isip ay inilalapat natin sa paglikha ng bagay. So kung tayo ay magiging positibo at i-apply natin ang sining o art, siguro napakaganda ng ating daigdig, napaka-positibo ng ating daigdig, na kahit anumang negatibong nakikita natin, nakikita natin yung positibong meron siya. Ayan. Ang sining ay maaari nating gamitin sa paglikha ng anumang may ganda, katulad ng obra ng isang pintor, awit ng isang kompositor, at tula ng isang makata. Maaari din natin itong gamitin sa paglikha ng mga bagay na may kapakinabangan tulad ng pagtatayo ng bahay, gusali, tulay, daan, at marami pang iba. Di ba ang daming benefits ng ating arts or sining? Napapaganda niya ang isang bagay. Ngunit anumang nilikhang sining ay dapat na isinasagawa ng maayos at puno ng kasanayan. Ang isang artista hindi siya pupurihin dahil sa panahon at pawis na kanyang inilaan o inilapat sa kanyang gawa, kundi sa kalidad ng bunga ng kanyang pagsisikap. Ngayon ay natapos na natin ang iba't ibang uri ng intelektual na bertud. Inaasahan ko kayo na mapapaunlad natin ang ating intelektual na bertud. Ngayon naman ay dumako tayo sa moral na bertud. Ayan. Ano nga ba ang moral na bertud? Ito ay may kinalaman sa pag-uugali ng tao. Kung ang isip ang ating pinauunlad, ngayon naman ay paunlarin natin ang ating pag-uugali. Ito ang mga gawi na magpapabuti sa atin bilang tao. Ito ang mga magtuturo sa atin na iayon ang ating ugali sa tamang katwiran. At meron tayong 4 na uri. Una ay ang katarungan. Okay, ano nga ba ang katarungan or justice? Upang magkaroon tayo ng tunay na kabuluhan, yan, ito ay nararapat na nagmumula sa kilos loob na may pahintulot nito. Ayan, ang isang kilos ay maaari lamang purihin o sisihin kung ito ay naisagawa ng malaya. Okay, halimbawa, hindi mo maaaring sisihin ang isang teenager na nanakit ng isang mag-aaral kung siya ay pinilit at tinakot ng ibang tao upang gawin ito. Okay, ang kilos loob ang may pangkalahatang impluwensya sa moral na kilos. Tandaan natin, napakalaki ng impluwensya ng ating kilos loob. Okay, kung ano yung ating nagiging kung ano yung laman ng ating isip na i-apply natin sa ating kilos loob. So, dapat maging maingat tayo dyan. Kailangan itong gabayan ng bertud ng katarungan or justice upang maihanda tayo sa lahat ng pagkakataon na gumawa ng tama. Katulad kanina, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nabubuli, ay maaari ka ring gumanti ng physical. So, kailangan nandun pa rin yung justice. Okay? So, dapat magkaroon tayo ng tamang pagpapasya. Ayan. Ang katarungan ay isang bertud na ginagamit ng kilos loob upang ibigay sa tao ang nararapat para sa kanya, sino man o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. Tandaan natin, ang katarungan ay ibigay sa tao ang nararapat kung ano ang para sa kanya, anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. Okay? Ang lahat ng tao ay mayroong mga karapatan na nararapat igalang. Tandaan natin, lahat po tayo ay may karapatan at yon ay dapat na ibinibigay. At ang katarungan na nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa mga karapatang meron ang bawat isa. Okay?
Para naman sa ikalawang uri ng moral na bertud, ang pagtitimpi o temperance or moderation. Ang tao nabubuhay sa isang mapanuksong mundo. Totoo? Totoo. Maraming inihain ng mundo sa ating harapan na maaaring maging dahilan upang magtalo ang ating pagnanasa at ang ating katuwiran. 'Di ba? Napakadami. Kahit saan ka mang tumingin, maraming tukso. Halimbawa, ikaw ay nagkakaroon ng, sa tingin mo ikaw ay overweight. Ayan. Makatwiran na iwasan mo na ang pagkaing matamis o mataas ang calories. Diba? Para maging healthy tayo, iwasan natin yung mga pagkaing nakasasama sa ating kalusugan. Kailangan maging babaw ang katwirang ito kaysa ang pagnanasang kumain ng ganitong pagkain. Diba? May mga pagkain na natutukso tayo, parang nagda-diet tayo or kinokontrol natin yung pagkain, pero mamaya-maya may dala pala si tatay na ice cream, may dala pala si nanay na cake. So, nagkakaroon ng, may mga tukso sa paligid. Pero dapat mangibabaw ang ating katwiran na kailangan kong bantayan ang aking kalusugan. So, iiwasan ko ang mga pagkain iyan. So, dapat yun ang mangibabaw. Ayan. At kailangan maging malakas ang ating pagtitimpi o kontrol sa sarili. 'Di ba? Sabi nga natin, kung hindi natin nakokontrol ang ating sarili, makakagawa tayo ng isang bagay na pwede nating pagsisihan. 'Di ba? Halimbawa, yung salita na binitawan mo laban sa iyong kapwa, na hindi mo naman nakontrol yung sarili mo at bigla mo na lang nasabi sa kanya, hindi na natin mababawi yun at maaari nating pagsisihan. Kung hindi natin mapagtatagumpayan, mababaliwala ang anumang pagsisikap natin na maging mabuti. Di ba? Pinagsisikapan natin maging mabuti. Pero dahil may tukso sa paligid at hindi mo nakontrol ang iyong sarili, wala rin yung pagsisikap na ginawa natin. So, kailangan ang moderasyon. Nandyan yung pag-control, di ba? So, kailangan merong moderation. Di ba? Anumang bagay na sobra ay masama. Kailangan kinokontrol natin. Ayan. At ang ikatlong uri ng moral na bertud, katatagan or fortitude. Ang buhay sa mundo ay puno ng mga suliranin at pagsubok. Totoo yun. Nararanasan po natin yan. Mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat po tayo. Nararanasan natin ang mga suliranin at pagsubok. Kung minsan sa tindi ng ating mga pinagdaraanan, nanghihina ang ating loob. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya mahalagang taglayin natin ang bertud na ito na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin. Kailangan meron tayong katatagan, di ba? Kasi ito ang magpapatatag sa atin at magpapatibay sa atin na naharapin ang anumang pagsubok o panganib ng ating haharapin. Okay? So, kailangan may katatagan. Huwag susuko. Ayan. At ikaapat, maingat na paghuhusga or prudence. Ayan, itinuturing na ina ng mga bertud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang mga bertud ay dumadaan sa maingat na paghusga, 'di ba? Kailangan magkaroon ka ng bertud na maingat na paghusga hindi lang sa isip, maging sa ating kilos, loob. Kailangan hindi lang tayo humuhusga ng basta-basta, kundi maingat. Pinag-iisipan, and syempre, pag in-apply natin siya, kailangan maingat at tama at mabuti. Ayan, nung nakarang linggo din ay nalaman din natin na ang values ay mula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas, matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. So alam na natin yan. Ngayon ay talakayin natin ang iba't ibang uri ng pagpapahalaga or values. So sabi nga natin ang values ang humihikayat sa atin at gumagabay para pumili at gawin ang particular na tiyak na layunin para sa ikauunlad ng ating ikabubuti ng ating personalidad. Ayan, tumutukoy ito sa bagay na mahalaga sa buhay natin. Ayan, ito rin ay tumutukoy rin sa anumang mabuti. Pag sinabing pagpapahalaga or values, mabuti. Okay? Ayon sa mga psikolohista, ito ay anumang bagay na kaibig-ibig, kaakit-akit, kapuri-puri, kahanga-hanga at nagbibigay ng inspirasyon
magaan at kasiyasiya sa pakiramdam, at kapaki-pakinabang, ito ay pagpapahalaga. Ibig sabihin, lahat ng positibo o mabuting description ay tumutukoy sa pagpapahalaga. Ayan. Ngayon, dumako tayo doon sa katangian ng pagpapahalaga. Ayan. Una, immutable at objective. Ibig sabihin, hindi magbabago ang mga pagpapahalaga dahil ang mga ito, lalo na ang nasa higit na mas mataas na antas, ay mga kalidad kung saan nakasalalay ang pagkatao. Halimbawa, ang pagpapahalaga sa kalusugan, hindi nagbabago yan. Okay? Kahit hindi tayo maging healthy, halimbawa, hindi tayo nakatugon doon sa ating pagpapahalaga sa kalusugan, hindi nababawasan yung halaga ng pagpapahalaga sa kalusugan. Bagkus ang nasisira doon ay yung taong hindi sumusunod doon sa pagpapahalagang yun. So, hindi nababawasan yung value ng kalusugan kahit tayo ay sumusuway dito. Kasi immutable at objective. Hindi siya nagbabago. Okay, ikalawa, sumasaibayo, transcend sa isa o maraming individual. Maaring pwede sa isang individual, pwedeng para sa lahat. Halimbawa, ang pagpapahalaga sa kalusugan ay para sa lahat ng tao. Pero ang bukasyon na magpari o magmadre, ayan, personal yan sa isang individual. Ikatlo, nagbibigay ng direksyon sa buhay. Ang pagpapahalaga ang nilalayo nating makamit sa ating buhay. Okay? Halimbawa, dahil pinahalagahan ko ang aking kalusugan, nilalayong ko magkaroon ng malusog na katawan. So, ang gagawin ko, kakain ako ng masustansyang pagkain at iinom ako ng gatas araw-araw. Mag-exercise ako. Matutulog ako ng 8 oras sa isang araw. Yan. Letter D, lumili ka ng kung anong nararapat, ought to be, at kung ano ang dapat gawin o ought to do. Halimbawa, ang pagpapahalagang katarungan ay dapat nariyan, buhay at umiiral. Kaya ako ay dapat maging makatarungan at kumilos ng makatarungan. Sa madaling salita, ang pagpapahalaga ang pundasyon ng ating mga obligasyon, paniniwala, mithiin at saloobin. Maraming mga bagay ang maaaring pahalagahan ng isang tao, lalo na ang isang teenager. Ang pag-aaral, kaibigan, pamilya, barkada at pagmamahal ay ilan lamang sa mga bagay na maaari nating maituring na mahalaga. Ngunit sa dami ng pagbabago, dulot ng modernisasyon at teknolohiya, minsan nahihirapan ang isang teenager na tulad ninyo na kilalanin ang tama sa mali at ang mabuti sa masama. Kaya mahalagang maunawaan natin ang uri ng pagpapahalaga na gagabay sa pagpili ng tama at ang mataas na antas ng pagpapahalaga na aangkinin at isa sa buhay natin bilang teenager. Unang uri ng pagpapahalaga ay ang ganap na pagpapahalagang moral o absolute moral values. Ito ang mga prinsipyong etikal o ethical principle na pinagsusumikapang makamit at mailapat sa pang-araw-araw na buhay. Ito yung mga mithiin na tumatagal at nananatili. Ito ang katanggap-tanggap at makabuluhan para sa lahat ng tao, anuman ang ating lahi o relihiyon. Ito ang nagbubuklod sa lahat ng tao. Ayan. So, ito yung mga ilan sa mga, ayan, ano ba yung mga pagpapahalagang tinatawag na under ng moral, ganap na pagpapahalagang moral? Una ay yung pagiging matapat. Ayan, yung pagiging mabuti sa ating kapwa. Ayan. So, ito yung mga katangian ng ganap na pagpapahalagang moral. Objektibo. Ayan, naaayon kung ano ito noon, at kung ano ito dapat. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Okay? Siya pa rin ang ating sinusunod na pagpapahalaga. Pangkalahatan, ibig sabihin, lahat ng tao, kilos at kondisyon o kalagayan. Ito yung nanggaling kasi ito mula sa likas na batas moral. Ito yung katanggap-tanggap sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kultura at sa lahat ng tao. Kaya pangkalahatan. Ayan. At eternal. Ito ay umiiral at mananatiling umiiral. Ibig sabihin, hindi ito magbabago kahit lumipas man ang mahabang panahon. Magbago ang panahon, ang paniniwala, mithiin, pangangailangan, ngunit mananatili pa rin
ang ganap na pagpapahalagang moral. Ito naman ay ang pagpapahalagang kultural na panggawi o cultural behavioral values. From the word cultural, ibig sabihin, culture. Okay, ito ay maaaring mula sa loob ng tao, pansariling pananaw ng tao, o kolektibong pananaw ng isang pangkat kultural. Ibig sabihin, ang kultura ng Pilipino, iba sa kultura ng mga Amerikano. Ito yung, iba yung values ng mga Amerikano, iba yung values ng ating mga, iba yung values na tayong Pilipino, iba yung values na meron tayo. Okay, yun yung tinatawag nating cultural behavioral values. So, syempre, kung mapunta ka sa ibang bansa, mag-a-adjust ka kasi iba yung kanilang kultura, iba yung kanilang values kesa dito sa Pilipinas. Ayan. So, ano ba yung mga katangian ng pagpapahalagang kultural? Subjektibo, pansarili siya at personal sa individual. Ayan. At ikalawa, panlipunan. Ayan. Ito ay nakabatay sa sitwasyon, panahon at pangyayari. Ayan. Ikatlo, ayan, situational. Ayan, situational, panahon at pangyayari. Yung panlipunan, nakadepende po yan sa lipunang ginagalawan natin. So, iba yung, halimbawa sa Maynila, iba yung ating nakalakihan sa Maynila. Iba din yung nakalakihan nila sa Bisaya, di ba? So, yun yung tinatawag nating panlipunan. Yung situational naman, ulitin ko, nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari, di ba? Iba, halimbawa ngayon, iba yung kinalakihan ng ating mga magulang, iba yung sitwasyon nila dati sa sitwasyon natin ngayon, di ba? Sila dati, wala silang mga technology, wala silang cellphone. Tayo, meron tayong cellphone. So, iba yung kanilang naging values noon at iba yung values natin sa ngayon. Yan. So, yun yung tinatawag nating cultural behavioral values. Okay? So, yan lang ang ilan sa mga katangian ng cultural behavioral values. Ayan. So, natalakay din natin na may kaugnayan ng virtud at pagpapahalaga noong nakaraang linggo. Tandaan natin ang pagpapahalaga ang pinipilit nating makamit at ang virtud ang magiging kilos na ating gagawin upang makamit ang mga pagpapahalagang ito. Ayan. So, bilang pagsusulit, tingnan nga natin kung naalala ninyo ang naging talakayan natin ngayong araw. Ayan. So, punan natin ang patlang ng tamang sagot. Ang blank ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Naalala nyo ba yung kaninang tinalakay ko? I-type natin sa comment section. Magaling, agham, or science. Ikalawa, ang blank ang pinakawagas na uri ng kaalaman. I-type natin sa comment section ang sagot kung naaalala nyo ang aking tinalakay. Magaling, karunungan. Tandaan natin, ang kaalaman ay kailangan nating gawing karunungan. Ikatlo, ang patlang ay pinakapangunahin sa lahat ng bertud na nakapagpapaunlad ng isip. I-type natin ang sagot sa ating comment section. Tama, pag-unawa. Ikaapat, ang patlang ay paglikha. Ito ay bunga ng katwiran. Tama, sining. At para sa huling pahayag, ang patlang ay isang bertud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay ng tao ang nararapat para sa kanya, sino man o anuman ang kanyang katayuan sa lipunan. I-type natin ang sagot sa ating comment section. Tama, katarungan. Magaling! Lubos niyong naunawaan ang ating talakayan. Para naman sa bahagi ng ating Q&A, tanong mo, sasagutin ko, ito ay mula sa isang mag-aaral ng Dalandanan National High School. Ano ang dapat gawin ng isang kabataan upang makagawa ng tamang pagpapasya at kilos tungo sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga? Tandaan natin ang mga nabanggit ko kanina.
Bilang isang kabataan, kailangan maingat tayong humusga. Kumbaga, gamitin natin ang lahat ng mga itinuro ko kanina. Ang pag-unawa, lagyan din natin ng agham or science, na sa tuwing tayo ay kikilos, ay kailangan ito ay saliksikin natin at bigyan natin ng pagpapatunay kung itong gagawin natin ay tama. Lagyan din natin ng wisdom o karunungan. Kumbaga, lahat ng ating mga natutunan sa paaralan ay i-apply natin sa ating buhay. Lahat ng mabuting aral na meron tayo na itinuro ng ating mga magulang ay isabuhay natin. At ikaapat, kailangan maingat tayo sa pag-uusga. 'Di ba? So, lahat ng bagay na meron tayo, kailangan pinag-iisipang mabuti. Lalo na kayo teenager, maraming tukso sa paligid. 'Di ba? I-apply din natin yung moral na bertud na katarungan. Nandyan din yung mga bertud ng maingat na pag-uusga sa ating mga moral na bertud. So, lahat ng nasabi ko sa kanina sa ating talakayan ay isabuhay lang po natin at makukuha natin ang ating mga minimiti sa buhay. And especially, isa sa mga katulad ko, nung ako'y kabataan, isa sa mga ginagawa ko sa pang-araw-araw ay maging mapagpasalamat tayo. Lalo na sa buhay natin, di ba? Alam natin maraming pagsubok sa buhay, di ba? Pero wag nating tignan yung pagsubok. Kumbaga, wag nating gawing big deal ang pagsubok na meron tayo, di ba? May mga blessings tayo, yun ang ating bilangin. Hindi yung mga pagsubok na meron tayo, di ba? Maliit na bagay, maliit na blessings or malaking blessings, kailangan magpasalamat tayo. Kapag grateful ka sa mga bagay-bagay na meron ka, magiging positibo ka sa lahat ng bagay. And syempre, kapag na-apply mo lahat nung nasabi ko kanina, ayan, magkakaroon ka ng mas malinaw at tiyak na direksyon para maisabuhay mo yung values na hinahanap sa'yo bilang isang nagdadalaga at nagbibinata. Tandaan natin, ang pagsasabuhay ng tamang gawi at pagpapahalaga ang siyang unang hakbang sa paglinang mo ng iyong bertud. Diba? Yung mga moral values na itinuro sa inyo, i-apply nyo lang yan bilang isang mabuting nagdadalaga at nagbibinata. Ayan, para sa ating huling bahagi, ayan, magkaroon tayo ng values at virtue check. Ayan, ano pa gagawin natin? Gumawa tayo ng isang listahan na maituturing mo na mahalaga sa'yo. Sundan natin ang mga sumusunod na hakbang. Una, itala mo ang lahat ng kaya mong isulat na itinuturing mong mahalaga. So, isulat mo lahat. Ikalawa, mula sa mga naitala, pumili ka lamang ng 10. Yan. Ikatlo, mula sa 10, pumili ka ng 5 pinakamahalaga. At ikaapat, tukuyin ang aspeto na nais mong bigyan ng focus sa iyong itinala na mahalaga. Yan. Katulad nito, yan. Yung pagpapahalaga, halimbawa, pamilya. Ano yung aspekto ng pagpapahalaga na gusto kong makamit? Magkaroon ng matiwasay na ugnayan sa pamilya. Ano yung kasalukuyang ginagawa ko para maabot yung aking pagpapahalaga at tugma ito? Halimbawa, wala. Kasi wala ka pang ginagawa. Hindi ko ginagampanan ng aking tungkulin sa bahay, kaya nag-aaway-away kami magkakapatid. Ayan. Ano yung natuklasan mo? Hindi nagtugma ang aking kilos at gawain araw-araw sa pagpapahalaga ko sa ugnayan ng aming pamilya. Ito, halimbawa naman ito, Diyos. Anong aspekto ng pagpapahalaga ang gusto mo makamit? Malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ano yung ginagawa mo sa kasalukuyan? Nagsisimba ako tuwing linggo at nagdarasal bago matulog at pagkagising sa umaga. Ayan. Ano naman ang natuklasan mo? Nagtugma yung aking kilos at gawi sa aking mga pagpapahalaga. So, yan ang inyong gagawin bilang takdang aralin at i-discuss po ng inyong mga guro sa ESP ang naging talakayan natin ngayong araw. Mas palalalimin pa nila. So, binabati ko kayo, baitang 7, sapagkat nalinang sa inyo ang pinakamahalagang kasanayan na ating nilinang ngayong araw na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magkita-kita tayo muli. Ako si Binibining Arian B. Nakalipili, guro sa Valenzuela National High School. Hanggang sa muli. Paalam!